Isa sa mga madalas na napag-uusapan sa mga travel at OFW communities ay ang mga kaso ng mga turista na nagkakaproblema sa immigration ng ibang bansa dahil sa hindi pagsunod sa kondisyon ng kanilang visa. Sa China, may mga pagkakataon kung saan ang ilang dayuhang turista, kabilang ang ilang Pilipino ay nahaharap sa investigasyon matapos umanong lumabag sa mga patakaran ng kanilang pagpasok sa bansa. Karaniwang nangyayari ito kapag ang isang biyahero ay pumapasok bilang turista ngunit may ibang layunin pala o kaya naman ay hindi sumusunod sa mga kondisyon ng kanilang visa at travel arrangements. Bagamat karamihan sa mga Pilipinong bumibisita sa China ay walang nagiging problema, nagsisilbi pa ring paalala ang mga kasong ito kung gaano kahalaga ang pagsunod sa immigration laws ng bansang ating pinupuntahan. Kapag bumibiyahe ang isang tao gamit ang tourist visa, malinaw ang inaasahan ng host country. Ang layunin ng pagbisita ay turismo, pamamasyal, pagbisita sa pamilya o mga kaibigan, o iba pang aktibidad na pinapayagan ng visa. Ngunit kapag may lumabag sa mga kondisyong ito, maaaring magsimula ang serye ng mga legal na komplikasyon. Sa China, tulad ng maraming bansa sa mundo, seryoso ang pagpapatupad ng immigration regulations. Ang mga autoridad ay may kapangyarihang magsagawa ng verification, magtanong tungkol sa layunin ng pagbisita, at magsiyasat kung may nakitang kahina-hinalang aktibidad. Kapag napatunayang may paglabag, maaaring humarap ang individual sa detensyon, multa, deportasyon, at maging sa mga paghihigpit sa muling pagpasok sa bansa sa hinaharap. Mahalagang maunawaan na ang mga bansang may mahigpit na immigration systems ay hindi lamang nakatuon sa mga dokumentong dala ng isang biyahero. Tinitingnan din nila kung tugma ang mga sagot ng pasahero sa kanyang itinerary, hotel bookings, return ticket, at iba pang supporting documents. Kaya naman bago pa man sumakay ng eroplano, mahalagang siguraduhin na malinaw ang layunin ng iyong biyahe at handa kang ipaliwanag ito kung kinakailangan. Ang simpleng inconsistency sa mga detalye ay maaaring magdulot ng karagdagang pagtatanong at inspeksyon. Para sa mga Pilipinong nagpaplanong bumisita sa China, magandang ugali ang pagdadala ng kumpletong dokumentasyon. Siguraduhing may valid passport na may sapat na validity period, approved visa kung kinakailangan, confirmed return or onward ticket, hotel reservation o accommodation details, at sapat na pondo para sa buong tagal ng biyahe. Kung group tour ang iyong sinalihan, makabubuting manatili sa komunikasyon sa tour organizer at sundin ang mga alituntunin ng tour package. Hindi lamang ito para sa kaginhawahan ng biyahe, kundi para rin sa sariling seguridad habang nasa ibang bansa. Isa pang mahalagang paalala ay ang pag-iwas sa mga good to be true opportunities or offers. May mga pagkakataon na may mga individual na nangangako ng trabaho, madaling permit o iba pang oportunidad gamit lamang ang tourist visa. Dito madalas nagsisimula ang problema. Ang bawat uri ng visa ay may partikular na layunin at ang paggamit nito para sa ibang aktibidad ay maaaring ituring na paglabag sa batas ng host country. Mas mabuting dumaan sa legal at tamang proseso kaysa malagay sa sitwasyong maaaring makaapekto sa iyong travel records. Ang pinakamahalagang aral dito ay simple ngunit napakahalaga. Respetuhin ang visa na ibinigay sa iyo at sundin ang mga batas ng bansang iyong binibisita. Ang paglalakbay ay isang pribilehiyo at hindi karapatan, kaya bawat pagkakataong makapasok sa ibang bansa ay may kasamang responsibilidad sa pamamagitan ng tamang paghahanda, pagiging tapat sa layunin ng paglalakbay at pagsunod sa immigration regulations. Mas nagiging maayos, ligtas at masaya ang buong travel experience. Sa huli, ang pinakamahusay na souvenir na maaari nating maiuwi mula sa anumang biyahe ay hindi lamang mga litrato at alaala, kundi ang kumpiyansang nagawa natin ang lahat sa tama at legal na paraan.